Hello guys, welcome back to the channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay ang Air Jordan 1 Trophy Room. Choose your fighter. Lightning inspired. Fight. This pair is set to release sometime this February 2021 for a retail price of 175 USD. Ang malungkot na balita, sa Trophy Room web store lang siya ibibenta and limited siya sa 12,000 pairs worldwide. So, do your own research para maging successful yung pag-cap mo sa pair na ito. And by the way, disclaimer lang, lahat ng info na sinasabi ko ngayon sa inyo dito ay hindi pa final. So, gaya ng sabi ko, do your own research para makabili ng pair na ito. Bago tayo pumunta sa close-up review ng pair na ito, konting info lang about sa Trophy Room Store. Ito ay isang boutique na pagmamayari ng anak ni Michael Jordan na si Marcus Jordan, and yung physical store ay located sa Orlando, Florida. Bukod sa Jordan 1 na to ngayon, nag-release na rin sila before ng ibang silhouettes ng Jordan shoes tulad ng Jordan 23, Jordan 16, 17, tsaka yung Jordan 5 noong 2019. Last year wala yata eh. This being an early pair, ang natanggap ko lang ay yung pair ng sapatos, 3 sets ng sintas or 3 sets of laces, itong Trophy Room ticket, accessory lang to, and walang retail box kasi nga early pair. Sa mga nakakaalam or sa mga hindi pa nakakaalam, pag bumili ka ng early pair sa secondary market, usually wala pa siyang retail box. Bago tayo pumunta sa mismong pair, ipakita ko lang muna sa inyo itong accessory na nakasama. Ito yung ticket. So makikita nyo dito sa close-up, makikita nyo sa likod may branding ng Trophy Room, pati rin dito sa harap. Siguro ganito yung tsura ng ticket dati pag manonood ka ng All-Star Weekend. Diyan yung year, yung aisle number mo, row number, seat number, etc. May Trophy Room branding dito sa gitna, and sa loob may text. I-blur ko na lang kasi mahirap na, baka mapagalitan tayo. Being one of the most sought after silhouette ng Air Jordan shoes, ito ang Air Jordan 1 High Trophy Room. So kung papansin nyo, ito rin yung Chicago colorway, pero mas ginawa siyang elegant. Bakit elegant? Kung mapapansin nyo dito sa may front toe box area, hanggang dito sa may eyelets, ankle area, at dito sa may heel portion, same red leather material lang din siya ng Jordan 1 High Chicago, yun nga lang, may coating siya ng parang glitters. So kung nakakapture siya ng camera, pag tinatamaan ng ilaw, kumikinang siya. So for sure, pag suot nito sa labas at broad daylight, very catchy itong sapatos na to. Going to the toe box, hanggang dito sa may quarter panel ng sapatos, gawa lang siya sa standard leather, hindi siya tumbled leather. Same material lang din yung nasa black swoosh niya. Hanggang dito sa may ankle collar. For the tongue part, hanggang dito sa may sock liner, standard nylon material siya with this Nike Air branding sa gitna. Going to the midsole of this pair, kulay cream siya or sail. And for the outsole, kulay frosted white with this 4 stars printed underneath na kulay blue and red. Since napakita ko na yung ibang cool details ng pair na to, pakita ko na rin itong signature ni Michael Jordan sa may heel portion. Bukod pa doon, dito sa may likod ng tongue tab sa right pair, andito yung Feb 10, 1985. Ito yung date kung saan naglaro si Michael Jordan ng kanyang first ever All-Star Weekend.
Dito naman sa right pair, andun pa rin yung signature ni Michael Jordan. Andun pa rin yung 4 na stars. Pero dito naman sa likod ng tangtang, andito yung kung pang ilang pair na nakuha mo out of 12,000. Aside from that, meron ding naka-embroider sa sockliner ng sa may ankle area na rumor has it. At dito naman sa may insole, kung maka-capture ng camera, andyan yung Air Jordan Trophy Room logo. For the details na nandito, hindi ako masyado expert pagdating doon. Pero ang alam ko, itong sa right pair, itong Feb 10, 1985, ito nga yung first ever All-Star game ni Michael Jordan. And yung dito sa right, yung number nga ng pair mo out of 12,000. Yung nandito sa may loob ng sockliner na naka-embroider na rumor has it, parang sinasabi kasi na nung Feb 10, 1985, nag-freeze si Michael Jordan nung game na yon, kaya ang nagawa niya lang is 7 points for the whole game. Pero kahit na ganun yung nangyari, nilagay siya as remarkable date para kay Michael Jordan kasi nakikita ko doon, parang dahil dun sa game na yon, nag-strive siya or mas ginalingan pa niya lalo. Kaya after nung All-Star game na yon, dun sa next season, nag-average na siya ng around 30 points per game. So, ayun, sana maging lesson din para sa atin yun na hindi porket nag-freeze tayo sa situation ngayon, hindi yun magiging dahilan para umangat tayo in the future. Kaya, strive hard. Ulitin ko lang, or disclaimer ulit, hindi pa final yung mga info na binanggit ko sa inyo. So, do your own research. Sinasabi ko lagi sa inyo para maging successful yung pag-cap nyo ng mga limited edition pairs. So, that's it for my short review of this Air Jordan 1 High Trophy Room. Kung nagustuhan nyo yung video, please hit that like button and mag-leave ka na rin ng comment sa baba kung may mali akong info na na-share sa inyo. Para at least makorek ako and makorek din yung mga nanonood. Also, may ongoing giveaway tayo. Check nyo na lang yung description box below for the details. Kasi merong 3 pairs na ipapamigay dito sa channel na to kung masusunod yung mga requirements. So, basahin nyo na lang sa description box below. Also, thank you sa mga nagsusupport. Asahan nyo, the future videos magkakaroon pa tayo ng mga early pairs tulad nito. Para at least mabigyan kayo ng idea kung ano ba yung tsura niya sa actual, hindi lang yung sa pictures. And also para mapaghandaan nyo kung bibili nyo ba yung pair na yun or hindi. So, that's it guys. Thank you ulit and God